Hi guys, for today's video, share ko sa inyo yung pinagagawa namin lately. Pero this day lang talaga kami naging abala kasi kailangan ko kumuha ng barangay ID since yung national ID ko hindi ko nakuha at last year pa yun, hindi pa siya nabibigay sa akin. Kaya nag-decide na lang kami kumuha ng barangay ID at kailangan ko siya sa requirements. And then, siya ako nasasabihin nyo sa inyo kung para saan ko talaga siya gagamitin. Pero, kukuha muna ako kasi nga kailangan ng valid ID. Mahirap na maging NPA, no? No permanent address. Char. Kasi nawala yung iba kong mga ID sa sobrang kalalakad ko before nung dalaga pa ako. Ng mga requirements, apply dito, apply doon. Nawala na siya. Kaya na-decide na lang ako na hayaan na lang at hindi ko na lang hanapin. And then, ngayon naman kinailangan ko kung kailan na may asawa na kailangan ko ng mga valid ID. Nag-decide ako na kumuha ng national ID kaya lang ang problema last year pa yun. Hindi ko pa siya nakukuha hanggang ngayon. 'Di ba ang tagal na. Tapos kapag kailangan mo wala kang ID maipresenta. Kaya nag-decide ako kumuha ng barangay ID para meron akong ID. At pwede naman daw yun kasi government ID daw yun. And then ayan, ang hirap kasi struggle sa akin pagiging mommy dahil mag-isa lang ako at 2 bata ang kasama ko. Struggle talaga mag-video. Lalo na kapag may lakad kami kasi yung bunso ko is may skin allergy kaya medyo irritable siya kapag may lakad-lakad na ganito. And then nag-decide na rin pala kaming dumaan dito sa Lumang Tilay kasi gustong-gusto ng panganay kong anak si Ate Alex na dito kami dumaan kasi nga daw maganda daw dito tsaka tahimik. Oo nga guys, tahimik siya dito kasi wala naman masyadong dumadaan dito sa sakyan. Compare dun sa kabila na nasa highway. Medyo worried kasi may makasama akong bata. Pero dito maganda dito. Safe na safe ka. Tsaka wala masyadong bahay. And then tulay din kagaya nung kabila. May makikita kayong ilog sa gilid. Dito din makikita kayong ilog sa gilid. Dating tulay to na dati namin dinadaanan. At nagbukas na doon sa kabila. Hindi na namin to nadadaanan. Pero ngayon, nadadaanan na namin siya. Kaya happy. And then nakakatuwa dito kasi yung anak kong ito ay hindi niya maiwan-iwan si JJ kahit saan mo siya magpunta. Kahit natutulog, pagising, tapos pag alis, kung saan kami pupunta, lagi niyang hinahanap si JJ at lagi niya gusto isama. Parang lahat ng journey niya gusto niya kasama si JJ at hindi niyang iiwan si JJ kahit ano man mangyari. Kaya kapag nadudumihan si JJ, nagde-decide siya na paliguan ko daw. Ganon. Instead na labhan, sabi niya, Mama, paliguan mo si JJ kasi madumi na si JJ. Ayan, nakikita nyo naman siguro madam mo at parang gubat-gubat dito. Pero mas maganda dito dumaan kasi sa area na to is makulimlim na siya. Unlike to sa kabila na puro init lang talaga natanggap mo. And then, saktong-sakto habang lalakad kami, minapulot sa ating kakaibang prutas at sabi niya, uwi niya doon sa bahay yung makinis na bilog na prutas. Ayan, may ilog din dito sa kabila. Mahabang ilog to hanggang bibit. Ayan, kinakat-cut ko na yung video guys kasi nahihirapan na ako doon sa bit-bit kong bata. Hawak-hawak ko yung kamay. And then, andito na kami sa labasan. At merong gwardiya dito sa gilid at siya yung nag-hello sa amin dito kasi natutuwa siya sa 2 bata. And natutuwa rin si ate kaya nag-hello din siya dun kay Kuya Guard. At pinatanong ko nga pala yung anak ko dito kung saan niya mas gustong dumaan, dito sa Lumang Tulay o sa Bagong Tulay. Pero mas gusto niya dito sa Bagong Tulay kasi nakakatakbo-takbo siya dito kasi hindi kasi nga medyo parang natatakot siya sa may loob-looban dahil nga wala masyadong tao. Ayan, malapit na kami guys sa bahay namin. At dito ko natatapusin ang video. Thanks guys for watching.